Okay, okay. Pag-usapan naman po natin itong pangatlong topic natin na kung saan po yung tinatawag nilang witness ngayon nila Maharlika na di umano mga kababayan na background check na natin kung sino siya at alam naman natin talaga na ito ay isang sausawan ng bayan. 'Di ba? Sinausawan na, sinausawan pa, sasausawan pa. At nagsausawan na. At ang matindi, mga kababayan, ang kahihiyan nitong babaeng ito, biruin nyo, tinanggihan ng boyfriend na mapangasawa. Bakit? Iyon pala tinikman na ni tatay. Si tatay na una nang tumikim bago ang anak. Kapal. Diba? Tapos ito ang matindi. Sa Voltes 5 daw, mga ka-GP, kasama na nga si Anton Lagdameo, si PBBM, etong si dating congressman Tony Boy Florendo, Maricel Soriano, yan daw yung mga kasapi ng Voltes 5. At meron silang paratang na ito daw asawa ni Don Solueta na si Anton Lagdameo, mga kababayan. Ala! Binalak daw siyang manyakin. Parang di ko magets yung bakit ka mamanyakin ng isang tao na alam na nila 5 na ang anak mo sa iba-ibang tatay. Yung 2, hindi pa identify. Diba? Mga kababayan, sinong maniniwala sa'yo? Ito, pakinggan nyo yung sinasabi nito. Hindi ko na ipapakita sa inyo dahil kinuha ko sa kalaban. Sa kalaban ko kinuha eh. Ay, wait. Di pala yan. Ito pala. Sorry. Diba parang one time pa, nabalya pa ako nilagda Nabalya? sa oo, sa CR. Kasi nag-CR kami dun sa restaurant ko. Nilagda. Siya. Nilagda Oo. Mayo, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, Oh my parang God. sabi ko, oh my Oy, God. try- Tapos iyak ako ng iyak. Tapos hindi na ako naintindihan ni... Trinay daw siyang mga kababayan, halikan. Baka naman mga ka-GP ha? Anong klaseng halik yan? Tingin ko, halik lang yan ng mga, kasi syempre, circle lang magkakaibigan eh. 'Di ba? Hindi naman siguro yung susupsupin yung uso mo. Kasi kung kahit ako hindi mayaman, lalong-lalo na yan, in my personal perspective, ito lang alam ko ang background mo. Marami kang anak, pinapatulan mo ang lahat ng tao. Hindi kaya mga kababayan, kaya pinagbibintangan niya etong si Anton Lagdameo dahil baka gusto mo rin mabingwit. Aba mga kababayan, ngayon isipin mo, ang trabaho lang neto, saan ang galing ito? Di ba sa escort service? Doon lang po siya nakilala nung kanyang dating partner na ngayon ay na-hospital pa. Sino yung na-hospital? Mga kababayan, ito lang naman yung na-hospital. Ito tawag dito, si Tony Boy Florendo. Alis ka muna dyan, Rocky. Mamaya ka na mag-dance. Si Rocky nagda-dance eh. O ito, mga ka-GP. Si Tony Boy Florendo. At take note ito, nung nagsalita siya rito, siya rin tingin ko ang nagsiwalat kung yung background po talaga nung babae dahil dinideny nila na hiniwalayan niya daw po si Tony Boy Florendo dahil ito daw ay nagko-coke. Yun pala, hiniwalayan dahil nahuli niya daw di umano ito, mga kababayan, nung pinasundan niya sa kanyang private detective, ay nakikita na nakikipagkita daw po kay Mike Toledo. Kilala niyo si Mike Toledo, di ba? Yan ay may kinalaman sa administrasyon nitong si Pinoy. Ikaw kasi, ingay-ingay mo. ICU ako ngayon. Ayan. Biruin nyo. Ikaw kasi ang ingay-ingay mo, ICU ako ngayon.
Pero siya din po ang nagsiwalat, ha? Hindi man nila direkta na sinasabi, pero palagay ko, ito ang nag-tip lahat ng kasaysayan o ng kwento nitong si Cathy Binag. Na isa palang Makati, mukhang nakatira sa Makati, kaso maraming pinupuntahan sa Cavite. Diba? So siya ay biglang na ICU, mga kababayan. Dahil nga mali-mali daw yung sinasabi nitong si Cathy Binag. O eto pa, matindi. Grabe talaga to. Tony Boy, Ton dahil Boss. sobra siyang lasing and all. Tapos, sabi niya, parang sabi lang niya, parang, hayaan mo lang yan, ganyan lang talaga yan. Parang ako, ha? Diba? Parang, I think 3 years pa lang kami nun. Tapos ever since then, I don't want to be around him. Kasi parang sabi ko, one way or another, baka may mangyari, tapos wala lang din. Oy! Ayos Ang lupit Ayaw daw niya, mga kababayan, na sumama sa grupo nila Antonio Lagdameo, baka daw may mangyari. Di ba yun nga ang habol mo? At hindi ko magets anong mangyayari. Diba, mga kababayan, tingin nyo bilang isang tao, ano ang pagkakakilala nyo kay Antonio Lagdameo? Alta. Samantalang itong babaeng ito, hitad na to, pangalawa, hitad 2.0, talaga naman, mga kababayan, alam natin na gold digger talaga. Diba? Sobrang gold digger. Sa dami ba naman ng kanyang pinatulan? Alam niyo po ba, mga kababayan, may nakwento nga sa akin itong si JDB. Sabi niya, may kakilala daw siya na marami din anak sa iba-ibang lalaki. At ang sustento, 150,000, iba pa yung bayad doon sa mga kondo. Lalo na ito, ang mga anak, sorry sa mga anak hindi ko kayo dinadamay, pero ang mga anak na ito nag-aaral sa malalaking school, Ateneo, mga ganun. Diba? Tapos ang trabaho mo lang ay isang escort girl. Tapos ikaw, mga kababayan, ganon ang trabaho mo, hindi ko talaga magets Parang gusto ko na talagang sakalin si Roque. Na ikaw babaeng utay ng hanap. Diba? Utay ng hanap. Baka hindi ka napagbigyan. Baka naman gusto mo rin patulan, kaya lang hindi ka pinatulan, kaya ngayon binabaliktad mo. Bakit? Bakit ko nasabi? Knowing the fact na siya po ay may karelasyon na si Tony Boy Florendo, nakipagrelasyon pa, mga kababayan, doon sa isang taong gobyerno. Palagi ko naman noon, hindi pa ata taong gobyerno si Mike Toledo. Pero, mataas na tao. Nasa alta din itong si Mike Toledo. Tapos mga kababayan, ayaw mo ng mga ganon? Diba? Alam mo naman alam naman natin lahat na kung tutusin, itong babaeng ito, Makati talaga. Na kapag siguro hinalikan mo, ay hindi yan tatanggi. Pera yan, grasya. Baka magka-anim na anak na. Pwede na! Palagay ko, Mio, tama ka. Siya ang nangaakit, pero hindi pinatulan, kaya ngayon, binabalikan niya. Diba? Tama, RF mini sound. Baka gusto niyang hut-hutan itong asawa ni Don pero hindi siya pinatulan. Hindi tayo one-sided dito, mga kababayan, kasi yung mga sinasabi lang niya, hindi talaga kapanipaniwala. Tingnan nyo Sabi niya, parang sabi lang niya, parang, hayaan mo lang yan, ganyan lang talaga yan. Parang ako, ha? Diba? Parang, I think 3 years pa lang kami nun. Tapos ever since then, I don't want to be around him.
Kasi parang sabi ko, one way or another, baka may mangyari tapos wala lang din. You know, ano ko parang nakaka-trauma yun, di ba? In my part. So, Saan ka na trauma doon? Ano ka, virgin? Na-trauma ka? Na makalantari? Ikaw nga nangangalantari ng ibang lalaki? Saan ka na-trauma? Sa buto? Hindi ko talaga magets mga kababayan. Ang dami mo ng pinagdaanan, ang dami mo ng karanasan. 5 ang anak mo, 5 din ang tatay. Tapos, natotrauma ka pa? Sabi ni N. Cruz, may karinderian, GP open 24 hours. Kaya nga, eat all you can. O, ayan nga. Ang matindi pa niyan, ang tanong ng bayan, natikman ka rin ba? Na finger licking good ka rin ba ni Digong? Ay, tayo ha? Sorry. Tayo hindi natin dinadamay ang mga anak niya. Dito lang tayo kay Kati Buni. Sabi ni Agyaman na Kengka 143, agagatel nga babae. Diba? Sabi naman ni Mama Joanna Wilfred, yan ang landi sinasabi ni Tad na naanakan ni Mr. Kamao. Now lumabas din si Kati Makati. Ang problema mga kababayan, di ba? Etong babaeng ito, akalain nyo yon si Manny Pacquiao na sinasabi niya yung bunsong anak daw ni Kati Buni ay hindi raw anak ni Manny Pacquiao mga kababayan, itinatanggi. Alo? Pinangalanan. Hindi totoo naman. Ayun talaga yung balita. Pinaglalandakan daw po niya na anak daw po yun ni Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao ayaw maniwala. Sabi ata mga kababayan ata hindi ito yung eksaktong sinabi. Siyempre itinanggi. May rason. Baka sabi ni Pacquiao, ang daming dumaan sa yung buto. Nagsabay-sabay kami, paano mo nalamang akin? Diba? Sa dami ng iyong pinapapasok at pinapakain sa iyong karinderya. Paano mo malalaman sino yung kumain? At sino yung naglagay ng dagta? Diba? Sa dami nun mga kababayan, palagay nyo, malalaman kaya? Kaya ayaw tanggapin ni Manny P. Grabe na trauma mga... Hindi, kasi unang-una, bago ka magsalita ng bagay na yan, sana malinis ka. Di ba sa korte kasi titingnan kung dapat malinis ka. Sasabihin mo, mga kababayan, eto lang ang totoo kung ikaw ay talagang minanyak ni Tony Boy, ni Antonio Lagdameo, di dapat kinasuhan mo na. Alam mo kasi walang maniniwala sa'yo kasi kati-kati ka. Diba? Mga kababayan, sinong maniniwala sa'yo? 5 anak mo. Tapos, iba-iba ang tatay. Tapos sabihin mo, na trauma po kasi ako gusto niya akong halikan. Kung ako naman kay Antonio Lagdameo, mga kababayan, may pera naman yan. Diba? At kung titingnan nyo naman, mas mukhang fresh pa si Don Zulueta sa kanya. Sabi ni Kini Krisha, huwag mo nang i-play mga yan, boss, at huwag nyo napansinin. At gusto lang mga yan magpapansin para sumikat. Hindi naman natin pinapakita Diba? Dinedebunk lang natin yung kanilang mga pinagsasabi. Mga kababayan, diba? Bakit hindi nag-prosper yung sinasabi nila na minanyak daw siya ni Antonio Lagdameo? Bakit
sa sokmed mo ito pinakita. Hindi sa korte. Pwede na! Di ba? Mga kababayan, dapat sa korte, hindi sa sokmed. Sabi ni Mama Joanna Wilfred, ano to? Nagkaanak nga sa kanya, dalawa pa si Tony Boy. Dalawa ba kay Tony Boy? Ang nakalagay doon mga kababayan na parang ano pa to be determined. Sabi ni Jennifer De La Torre, nako, wala siya sa kalingkingan ni Don Solweta. Kaya nga Mga kababayan, tingnan nyo naman si Don, napaka-flawless. Siya, mga kababayan, ano ang less? Parang lawless Parang lola. Kahit ako siguro amoyin ng kikinit, hindi ko amoyin Pero inyo, ang dami nang naglabas-pasok na hotdog. Parang naalala ko tuloy yung naalala nyo ba yung pork chop duo? Sabi niya, dito daw sa Pilipinas, ito pinakamatindi. Pero mga kababayan, sa ibang bansa daw, ipinasok pa lang yung paglabas corn beef na. Yung baka. Dito daw, sa Pilipinas, mga kababayan, ipinasok lang hotdog, paglabas bata na. Antonio Marcos, pangalan pa lang, Makati mahilig magpakamot. Hindi, ako naniniwala, mga kababayan, ang mga taong mayayaman, mga alta, sa totoo lang, marami talaga yan silang mga jowa. Hindi ko sinasabing malinis yan si Antonio Lagdameo. May mga kalokohan yan, lalaki. Lalo yan mayaman. 'Di ba? Yung mga mahihirap nga gumagawa rin ng kalokohan Yung mayaman pa kaya. At marami tayong alam, mga kababayan, sabi nga ni Digong dati, yung mga congressman na yan, yung mga senador na yan, marami yan silang mga mistress. 'Di ba? So, ako naman, kung ako ang mayaman, bakit sasawsaw ka pa doon sa marami ng sumawsaw? Doon na ako sa sariling akin. Sabi ni Abilino Abiar, syempre, galing sa Pogo ang lahat ng yaman ni Rockwell. Late ka na. Graynalyn Hong Kong Vlog. Hello, Sir GP na imbag na rabi. Agyaman na Kenka 143. At Carolina de la Cruz na trauma sa mga TI daw. Baka lang ka ang nagdagta, makati-kati. Sir, nawawalang problema ko pag nakikinig sa'yo. Thank you, BBM forever. Ano pala ako, mga kababayan, stress reliever nyo talaga, kasi naman nakakatawa kasi ito. Ayoko nang tapusin, ayoko nang anuhin yung video niya. Nakakaurat lang Pagbibintangan mo yung isang tao na ikaw ay na-trauma, ganun talaga yung pagkakasabi mo na na-trauma ka, samantalang sanay ka na sa etit. Di ba? Ilan ang naglabas-pasok sa'yo? Kung 5 ang tatay, imposible na 5 lang ang pumasok sa'yo. Tapos trabaho mo pa, escort girl, escort service. Nung binata pa ako, dami kong kilalang dyan pag nagtrabaho, mga kababayan, sa isang gabi sa kanilang trabaho, hindi lang siguro 5. Pero araw-arawin mo yon, 'di ba? Araw-araw 5, tapos isang taon 365 days. Hindi totoo. Wala kasing pahinga mga kuratsa, ang babaeng walang pahinga. So 5 times, sabihin natin 365 times 5. Minimum pa lang yun Eto pa kayang mga to? Sabi ni Lynn Garcia, yung ganyang babae never napapatulan ni Anton Lagdameo. Hindi ko sinasabi na tama ka. Pero mga kababayan, may kalokohan din ang mga lalaki. Diba? Kung ito ay meron ng chumuchuping,
Malamang si Anton Lagdameo, hindi niya napipiliin yan. At alam nyo ba, mga kababayan, sa totoo lang marami pong umaayaw sa babaeng ito. Ang kwento pa niyan, siya daw po ay nagpipiling na makatapak doon sa yung pulang red carpet ng Congress. Nagpipiling na siya po ang legal wife. Yun pala mga kababayan, nagsuot pa siya ng pagkamahal-mahal na damit, hindi po pinapasok sa Congress. Siyempre nga naman, Congress yan, kaaya-aya. Dapat mga kababayan, hindi nila sinusuportahan ang kadugyutan o hindi nila sinusuportahan ang pangangaliwa, di ba? Ng mga member nila. Kaya ngayon, hindi po siya pinapasok, hanggang labas lang siya ng Congress. Sabi ni Arcelis Vlog, baka pa di daw si Panelo nakapasok din, sir. Palagay ko naman si Panelo wala namang hilig sa babae. Diba? Hindi, tingin ko family man si Panelo, mga kababayan. Kahit ganun-ganun lang yon, kahit praning yon minsan, hindi ko naman siya idadamay dito. Kasi parang I already met Salvador Panelo, no? Nakita ko yung niya, na parang siya mainhin. Mainhindutin din pala. Hindi, mainhin talaga. Siya, family man. Kasi, mga kababayan, parang yung anak niya, di ba, may problema. Parang hindi ko alam kung anong tawag doon sa sakit ng anak niya. Pero tingin ko family man itong si Panelo. Kaya lang, pagdating sa pagiging abogado, sinungaling. Di ba? Sabi ni Miyu, piling ata legal wife. Kaya nga, piling legal wife, mga kababayan. Nagsuot pa ng gawa daw ng mga professional na tagagawa ng damit. Nakapula siya noon Tapos pupunta siya doon sa Congress. Inauguration ata yun. Di ko alam kung anong event. Hindi raw siya pinapasok. Sabi ni Furious Protector, kahit mag 1 kg robas yun, wala na yung dagger. Non, palyado na. si Panelo, wala na, mga kababayan, matanda na yun. At saka tingin ko walang hilig sa babae. Family man talaga. Hindi yan ay sarili kong pananaw. Syempre nakita ko na yun nakasama ko na sa Batangas. Kaya lang hindi ko trip yung yung mga gusto ko lang pag binabanatan niya si Roque. Pero pag binabanatan niya si PBBM, pusha siya. Yari siya sa akin. Sabi ni Lynn Garcia, ilang lalaki na kaya ang natikman na niya? Ito naman si Ma'am Lynn Garcia, kasama niya ako. Baka ako yung taga-bilang, no? Yan ang hindi ko alam, Ma'am Lynn Garcia. Pero for sure, syempre, mga kababayan, sa laki po sa dami ng kanyang anak, nakapag-aral sa malalaking paaralan, tapos sa dami ng gastos sa pang-araw-araw, for sure ako dyan, maraming dumaan dyan. Diba? Binayo ng husto ng mga bagyo yan. Sabi ni biyahero, hindi babaero, nagatil nga babae. Miyo, sikap ninyo, hindi niya hawak itong si mukhang